Walang mabuti ang Pinoy. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Bakla siya! Good morning, 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 Metro and Mega Manila! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo, Energy. Sa magandang umaga pa rin po sa lahat pa rin po ng ating mga pangga na naghahanap buhay ngayon, ang ating mga in-drive drivers, mga grab drivers, ang mga lalamove drivers at mga riders natin from Angkas, diba? Joyride and Move It. Hello po sa inyong lahat dyan. Kamusta ang inyong umaga? Siyempre, mga taga-Pasig Mega Market. Makakalimutan ba naman natin batiin niya mga yan? I love you guys. Thank you so much sa inyong pagtutok araw-araw. At siyempre, kay Kenneth Morado. All the way from Antipolo, Jerwin De Leon from Singapore. Hello po. Good morning kay John Darrell. All the way from Canada. Hi, babe. Wow! May pag-babe talaga. Hindi tayo magiging maharot. Holy Monday nga, diba? Na nakakaloka. Sabi niya, ako naman, sabi ni Chokoy Ganjong ko. Ang chismosa ng barangay Little Baguio, San Juan. Si Chokoy Ganjong ko, diba? Diyan yan sa may ano nga street nyo, B? Mascardo. Yan. Mascardo Street. Diyan sa may barangay Little Baguio, San Juan. Hello po. Good morning po sa inyong lahat dyan. At syempre gusto kong batiin, of course, si Sir Jong Shotzi. Hello po sa inyo ng Cut Incarnation. Si Sir Warren. Hello po sa inyong lahat. Tita Mayet de la Rosa. Hi po. At saka kay Sir Richard de la Rosa. Hello po. Good morning po sa inyong lahat dyan. At syempre mga taga Via Apia, all the way from Tagaytay. Kamusta naman kayo dyan? Diba? For sure, fully book yang this Holy Week, hindi ba? Na nakakaloka. Bago tayo magtungo sa ating second backlatest, gusto kong batiin. Hindi pa pwedeng makalampas tong araw na to. Babatiin natin si Jimbo. Happy birthday. Okay na yan. Ganun na lang. Happy birthday. Wala ka naman pakain. Hindi, gagandahan natin ang pagbate, diba? At gaya ng ating nakaugalian na kakantahan natin si Jimbo. Ganito yan. A 1, a 2, a 1, 2, 3, 4. Birthday na ni Jimbo. Birthday na ni Jimbo. Birthday ni Jimbo. Ngayon, get out. Happy birthday, Sex Bomb Jimbo. Ganon. Effort yun, Jim, ha? Sana may pakain ka. Hindi lang yung puro si ano. Wala pa, girl. Tanda mo, diba? Pag hindi ka nag-celebrate ngayon, tandaan mo yan. Pagpe-pray kita this Holy Week. Happy birthday, Beb! Diba? Ganyan lang talaga. Happy lang ang lahat. But anyways, nako, eto na. Tumungo na tayo sa ating next backlatest. Nako. Sino siya? Yan ang ating natin ngayong araw na ito, 'di ba? Ang ating line item for today's video, nakakaloka gaya ng sinabi ko kanina. Sino itong kilalang A-lister na aktor? Ay! Na talaga nga naman hitik na hitik sa bunga. Sikat na sikat, 'di ba? Left and right ang endorsements. Pero sa kabila pala nito, ay may naitatago pa lang. May natatagong bato. May tinatagong bato. Hoy, hindi Hindi siya kakanta ng stone. Sa Tagalog ay bato. Sa adik ay shabo. Hindi ganun yon. Hindi siya si Alvin Aragon, ha? Eto na nga, kasi may endorsements, diba? Hindi naman bashers.
Although nababash din siya minsan, tong aktor na ito, kasi ang nakarating sa ating chika, ganito yan. May existing contract pala na, unfairness, na-renew naman. Etong si A-lister na aktor, sa kanya mga iniindorso. Kaya lang, para bang may isang kilalang brand na napapaisip kung after ba ng kontrata na ito ay i-continue ka pa ba namin kunin as endorser? Diba na nakakaloka? Kasi nga, ayon sa nasagap nating chika, ang hirap daw kausap nitong si A-lister actor. Kumbaga parang oo, ang mahal na nga niya. O, sabihin na nga natin. Kasi, syempre, sa pangalan niya, 'di ba? Natural lang naman tatapatan niya ng presyo. Kaya lang, 'di ba? Napapaisip ngayon na ang ilan sa mga executives ba, tama ba? Kung nakakatulong pa ba siya sa atin. Kasi nga, lately, 'di ba? Etong kilalang brand ay may kinuha din naman talaga ng isa pang kilala talaga sa industriya. Ngayon napapaisip sila kasi nga yung kinuha nilang bago ngayon is parang andaling kausap, andaling pakiusapan. Samantala daw itong si A-lister actor na ito is parang ang dami na naibigay sa kanya. Kumbaga na-renew na ng ilang taon. Kumbaga parang syempre pamilya na ang turing. Kaya lang, ang hirap daw pakiusapan. Ang hirap daw na, alam mo yun, paglambingan na baka pwede ito kasi kada kibot daw may bayad. 'Di ba? Kumbaga parang bukod dun sa kontrata na kanyang pinirmahan sa hindi naman talagang matatawarang presyo is kapag nakisuyo daw na baka pwedeng nating hindi, Metro daw itong si A-lister. Oh my gosh, 'di ba? Ano ba naman yung sana, 'di ba, paglambingan kasi since 'di ba nakailang renewal ka naman na at pinagkatiwalaan ka naman din. Ano ba namang minsan sana pagbigyan naman niya yung konting hiling, 'di ba? Ng mga nagtitiwala sa yung brand. Kaya lang parang yun nga daw, parang dahil sa ang hirap daw pakisamahan, ang hirap daw pakiusapan sa mga gusto ng mga brand na gawin, 'di ba? Kasi usually naman pag ganyan, pag nakiusap sa iyo ang brand, 'di ba, na since naman hindi naman din na putyo-putyo ang ibinayan sa iyo. Yes, pag sinabi, baka maglambing naman na pwedeng gawin natin to ng libre or added, hindi daw pumapayag si A-lister. Kasi kung ano daw na pag-usapan sa kontrata, hanggang dun lang din siya. Tapos, kunwari, gagawa na kung ano-anong promotional campaign. Pag gagamitin niya kanyang muka, may additional cost. Oy, oo nga, daig mo pa yung metro ng taxi, 'di ba? Sa panahon ngayon, 'di ba? Hindi naman siguro, alam mo 'yun, hindi ka naman siguro apektado sa mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil kahit pa sabihin mong magpagas ka ng malalaki mong sasakyan, oy, dami ko ng pamigay na clue. Kahit ang dami mong alam mo yun, malalaking sasakyan, mamahaling sasakyan, kaya mo pa rin, alam mo yun, tumakbo ng matulin sa ibabaw ng skyway. O, diba? Hindi ka apektado sa presyo ng gas. Hindi ka rin apektado kung magtaas man ng mga toll fee. Dahil keber sa'yo, kung bariyang-barya. Kaya tuloy, napapaisip yung brand down na ito, ayon lang na sa nasagap natin, na posibleng pag natapos yung kontrata niya, is hindi na siguro i-renew. Yun ay chika lang, hindi ba? Kasi nga unang-una, 'di ba, na ang hirap nga pakiusapan. Kada pakiusap kailangan may dagdag bayad. Huwag ganun. Dapat nagiging mabait, nagiging generous ka nga sa sa mga brands na nagtitiwala sa iyo. Kasi paano ka nila bibigyan, hindi ba? Parang paano ka naman din nila, kumbaga, pagkakatiwalaan pa sa mga susunod. Although alam naman natin na ang galing-galing-galing mo at talagang effective kang endorser. 'Di ba? So, 'yon, 'di ba, na nakakaloka. Kaya ang chika tuloy ng iba, ay baka nga kasi yung kinuha daw ngayon is ang daling, alam mo yun, pakisamahan, nakikipagkwentuhan sa mga tao during the shoot ng commercial. Ito daw si A-lister kasi during the parang isang
Dimetro din ang pakikipag-usap. Ayaw din daw yung tipong makipagkwentuhan kahit nandun na yung mga higher boss sa location. Wititit daw lumalabas sa sa kanyang dressing room hanggat kunwari pag hindi nagsushoot, ganyan. Di ba dapat pag nandun yung mga executives, di ba dapat chika ka ng malala? Kasi, uy, thank you so much, di ba? Kasi pinagkatiwalaan nyo ako to endorse the product, di ba? Kaya tuloy ngayon, napapaisip na itong brand na ito. As in, hindi naman din siya pucho-puchong brand na, okay, sige, baka tapusin na lang natin yung existing contract and then hanap tayo ng iba. Diba? Nakakaloka yun. Kung ako yun ay nako, hindi ba? Kahit pa mag-dinner ako sa bahay nila, okay lang. Diba? Kung ako yung kinuhang endorser. Kasi bilang PR mo na din yun eh. Kumbaga, kapaleta nung pagkuha sa'yo at pagbayad, diba? PPR ka din. Hindi naman porket A-lister ka, diba? Nasikat ka na ganyan is, alam mo yun, na ang tingin mo na, hindi pwede. Kung ano yung pag-usapan sa kontrata, yun lang. Sometimes, hindi natin kailangang maging technical sa mga ganon. We can give pro bono sa mga tao, diba? Kaya nga yun, ang clue, yun, ang dami ko ng clue, diba? Number 1, A-lister siya na aktor. O bahala na kayo mag-isip, sino yung mga aktor na ang daming endorsements. Pangalawa, diba, kilala din naman siya na mahusay, talagang endorser. Pangatlo, diba, kumbaga parang, hindi mo naman masasabi na naghihirap, hindi kasi ang lalaki ng sasakyan niya. Pang-apat, kayang dumaan sa Skyway. Yun na yun. Kung sino man yan, bahala na kayo. Sasabihin na ng mga tao, ano na naman itong pa-blind item na to, ang hirap namang hulaan. Yun lang naman. Maririnig nyo rin naman yun in the coming days. If ever man din na hindi na ma-renew yung kanyang kontrata, ano yung PR? Parang personal relation mo yun. Sabi ni Kenneth. Ang ganda nung nagtatanong siya, si Kenneth. Ano yung PR? Yung parang pa-bonus mo na lang doon sa Kumbaga parang eto muna yung pa-thank you mo sa mga kumuha sa'yo. Ganon ang PR, 'di ba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, 'di ba? Sana naman din magising sa katotohanan at ma-realize niya na hindi porket nasa tuktok siya at may pangalan talaga siya. Is siya yung hahabulin lagi ng brands, 'di ba? Sana, 'di ba? Ma-realize niyo. Kasi mabait, alam mo to, panghuling clue. Mabait to eh. 'Di ba? Mabait tong na to, A-lister actor na to. Promise. 'Di ba? Siguro lang talaga kulang lang talaga siya sa PR. Ganon. Anyways, naku mga panggay, yan po muna ang ating Baklate sa second hour ng ating programang Bakla Siya! Woo! Susunod na po si DJ Sheena, mga pangga. Bukas po magkarinig at magkapanooran naman po tayo para sa isang umatigabong chikahan na daladala ng isang bakla. At nag-iisa ng bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa at tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.